Magandang umaga po. Ayan, magandang umaga po sa inyo pong lahat. So in a minute, tayo po ay mag-start na sa ating pitong araw ng bagong taon ng ating daily devotion. So again po, binabati ko po kayo ng Happy New Year. Okay, so pinamagatan po natin yung ating pong sharing ng ating devotion ngayon, the rainbow and the cross. Ayan, ang bahaghari at ang krus. Ayan. So yun po yung ating pong pamagat. And ang ating pong text ngayong umaga ay matatagpuan sa Genesis chapter 9 verse 1 to 17. Ayan. So tayo po muna ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, amin po kayong pinupuri, amin po kayong tinataas, kayo ang aming dinadakila sa umagang ito. Salamat sa panibagong araw, sa panibagong buhay na inyong ipinagkaloob. Lord, muli kami po ay makikinig ng inyong pong salita at ang hiling namin, Panginoon, na sa inyo pong pakipag-usap, sa pangungusap po ninyo sa amin, amin pong maintindihan, Panginoon, ang inyo pong message ngayong umaga. Ang aming kahilingan ay buksan po ninyo ang aming pong mga puso, ang aming mga isipan upang Lord, aming maintindihan ang lalim ng inyong mga pangako, ang inyo pong pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Lord, pangunahan nyo ang aming pong gawain sa umagang ito. Ito po, Lord, ang aming pong samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan po. So, habang yun nga po, no, ating inaaral ang chapter 9 no, ng Genesis, verse 1 to 17, ang Rema word ko po dito ay nakita ko po agad yung rainbow na word o yung bahaghari. At akin po itong, habang iniisip ko ano ba ang, saan ko pwedeng i-connect ang bahaghari as a sign or as a covenant, agad-agad po pumasok sa isip ko ang krus ng Kalbaryo. Ayan. So masasabi ko, no, na kaya naging pamagat natin ay the rainbow and the cross kasi meron pong ugnayan, may connection po itong dalawang ito, yung rainbow at ang cross. Ngayon, as intro, no, dahil nga po sa, yun nga, yung previous na pinag-aaralan po natin, dahil nga po sa kasamaan, no, at kasalanan ng sangkatauhan, ay hinatulan ng Diyos ang tao, no, doon sa panahon nga po ni Noe. So kaya siya po ay yun, no, nagpadala ng flood, no. So sa chapter 6, kung babalikan natin 12 to 13, ang sabi po doon na nakita ng Diyos na lubhang masama, no, ang mga tao sa mundo dahil ang ginagawa nila ay puro kasamaan. Pero kung titingnan po natin, parang walang pinagkaiba. Parang history repeats itself, no? Kaya sinabi ng Diyos kay Noe sa verse 13, lilipulin, no? Gugunawin ko ang lahat ng tao dahil sa kanila lumaganap ang kasamaan sa mundo, lilipulin ko sila kasama ng mundo. So, no, makita natin na dahil sa kasamaan, merong paghahatol, no? Kasi alam nga po natin na ang Diyos ay banal na Diyos, no? At siya ay isang judge, no? So, kung ano man po yung ginawa ng tao,
merong ano yan, merong consequence. Kaya parang sa ating pong pagbabasa ng Genesis, mga previous chapters, nabasa natin na parang nalungkot ang Diyos, no? Ano ba ito, no? Yung ginawa ko naging masama, no? Pero, no, sa kabila ng lahat, makikita pa rin po natin ang kabutihan yun ng Diyos. Hindi lahat ng masama. Bakit po? Kasi meron siyang nakita na mabuti, no, sa katauhan ni Noe. Kaya sa chapter 6, sabi doon sa verse 8, pero may isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon. Siya ay si Noe. Si Noe daw po ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. So kung tatanungin natin yung ating pong mga sarili, kamusta ba tayo? Sana, no? Tayo ito mga kapatid, no? Katulad ni Noe, okay? Tayo po'y nagbibigay kaluguran sa ating pong Diyos, sa ating pong mga ginagawa, na tayo'y makadiyos, tayo po'y namumuhay na matuwid, no? Kahit na sabihin na nating parang ako lang okay lang yun. O, di ba? Nag-iisa. Kasi sa panahon ni Noe, parang siya lang at ang kanya pong pamilya ang nakitang matuwid ng Diyos, no? So ngayon, ang tanong naman, nasaan dito si Jesus Christ? Well, we can say na we see Jesus kay Noah. Kung ang Diyos po ay kinalugdan si Noe, ganun din si Jesus Christ. Kung babasahin po natin yung Matthew 3:17, ang sabi doon, sabi ng Diyos Ama, "This is my Son whom I love, with him I am well pleased." Di ba? Kaya nakita ko kaagad na yung istorya ni Noe, yung storya ng rainbow ay konektado sa istorya ni Jesus Christ at ng krus, no? Makikita natin dito mga kapatid yung awa ng Diyos, no? Meron siyang ginamit na tao, no? At dahil dito, meron tayong kaligtasan. And the sign, no, yung tanda or yung tipan that points, no, yung covenant that points to our ultimate peace and salvation is the rainbow sa time ni Noe, and yun nga, no, sa panahon natin yung cross. So hindi na po natin babasahin yung buong verse 1 to 17. Ang bibigyan na lang po natin ng pansin, pagtutuunanan po natin ng pansin ay ang talata 8 hanggang 13, yung verse 8, 1 to 13. Ang sabi doon, sinabi pa ng Diyos kay Noe at sa mga anak niya. So ito na po yung pagkatapos, no, ng great flood. Ito ang kasunduan ko sa inyo at sa mga lahi ninyo at sa lahat ng nabubuhay sa mundo, pati sa lahat ng hayop na naging kasama ninyo sa barko. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamamagitan ng baha, at wala ng baha na mangyayari pa para malipol ang mundo. At sinabi pa ng Diyos, bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo. Ayan. So yung sign, yung covenant, no, ng Diyos, at sa mga hayop at sa lahat ng susunod nyo pang mga henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari sa ulap. So yun po yung rema word ko po dito, no, yung bahaghari sa ulap. So ngayon, pag ninilay-nilayan po natin yung verse na ito, yung 1 to 13. So ano po yung makukuha natin dito mga kapatid, no? Na yun nga, una na pumasok sa aking isip is yun nga, lahat tayo ay hahatulan ng Diyos, no? Ayon sa ating mga ginagawa. Meron talagang there's a necessity, no, for judgment. Merong pangangailangan ng
paghatol. Okay? So, sa panahon po ni Noe, ang makikita nating paghatol po doon ay ano po? Yung baha. No? So, ang baha, hindi lamang siya po galit ng Diyos. Yes, nagalit talaga ang Diyos dahil sa kasama ng tao. Okay? Hindi lang siya galit, kundi ito'y tugon doon sa kasamaan, doon sa karahasan ng mundo sa Genesis 6:11. Sa Genesis 9, ang the truth is, no, kinilala lang Diyos na ang human nature ng tao talagang nagbabago. No, kaya nga kung ating babasahin, no, pagkatapos nung sa family na ni Noe, meron na naman silang sinimulang hindi mabuti. So, yung inclination, yung tendency ng puso ng tao talagang gumawa ng kasalanan, ng masama. Sabi nga ng Genesis 8:12, ang hilig ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang kabataan. Even David recognized it, no, na sa sinapupunan pa nga lang daw siya ng kanyang nanay, makasalanan na. So ano po ang sinasabi natin dito mga kapatid, na kailangan talaga natin, no, ng tagapagligtas. Okay? Bakit? Kasi hindi natin kayang iligtas yung ating mga sarili dahil yun nga, human nature, it's our tendency to really do yung kasamaan. So ano po ang koneksyon? Ano po ang kaugnayan nito sa krus? Na kung papaanong tinugon ng baha, no, ang kasalanan ng tao noong panahon ni Noe, ang mabuting balita sa atin mga kapatid, tinugon ng krus ang kasalanan sa lahat ng panahon. Grabe ang krus, di po ba? So, ang holiness ng God, talagang kailangan, may need talaga na tugunan ang kasamaan natin. Pero sa halip na gunawin ang mundo, no, hinayaan niya na yung kanyang sariling anak. Kasi po pwedeng gawin talaga ni Lord ng Diyos na ito masama na naman ang tao, no? Nagkaroon ng World War I, World War, imagine that, milyon ang namatay dahil sa kasamaan ng tao. Pero yun, no? 'Di ba? Hindi niya ginuna ang mundo. Hinayaan ng Diyos, no, na yung kanyang sariling anak ang bahain. Baga sa ano natin, no, sa present times, tangayin ng baha, no, para sa ating kaligtasan. Kaya nararapat lamang mga kapatid na sa araw-araw ng ating buhay, ating isipin, no, ang ginawa ng Diyos, ang krus. Kaya nararapat lamang siya na purihin natin siya. Purihin si Jesus Christ sa kanyang ginawa. Ngayon po, chinek ko po yung Hebrew word, no, ng rainbow. Okay? So sa Genesis 9, ang Hebrew word para sa rainbow is geshet, no? Sa geshet. Ang geshet daw ay literal na kahulugan ng warrior's bow. Ano ba po yung bow, 'di ba? Yung pana, parang ganon. So, na-observe ko, no? I-observe natin, 'di ba? Observe natin. Pag tayo ba ay siguro nakahawak naman na tayo ng bow. Okay. Saan ba natin itinuturo o ang bow? Okay? Di po ba tinuturo ba natin 'yan sa baba? Hindi, di po ba? Nakaturo 'yan saan? Sa taas. Okay? Patungo sa langit. Okay? Kaya may bow. Kung mapapansin, rainbow. O yung ang ano pala niyan, yung original pala. Literal. Nakahulugan niyan is warrior's bow. Kaya rainbow. Diba? So, nakaano siya, nakaturo siya sa langit. So, anong connection sa cross?
no? Sa krus ng Kalbaryo, ang bow ng justice ng Diyos nakatutok kanino? Nakatutok sa taas, nakatutok sa krus, nakatutok sa kanyang sariling anak. So, ibig sabihin, tinanggap lahat ni Jesus Christ yung palaso ng paghatol na dapat sana ay para sa atin. Isipin natin mga kapatid, no? Kasi nga, 'di ba, human nature, inclination natin, tendency talaga natin na gumawa ng kasamaan, magsinungaling, mandaya, manloko, o ano-ano pa, diba? So, dapat tayo ang talagang we deserve to be punished. Hatulan ng Diyos. Pero grabe, no? Napakabuti talaga ng Diyos. At isa pa, no? Lahat naman siguro nakakita na ng rainbow. Ano po ang ma-observe naman natin sa rainbow? Nakasabit siya sa ulap. O, ganun din yung anak ng Diyos. Anong ginawa sa kanya? Sinabit. Binako siya sa krus. So, ano po ang makita natin dito? Ito yung katiyakan ng ating yun nga, yung everlasting salvation natin through Jesus Christ, through the cross. Diba? Nakasabit yung rainbow sa ulap. So, si Jesus Christ sinabit din, pinako din. So, ito yung walang hanggang tanda na pag nakakita tayo ng rainbow, yes, okay, hindi nagugunawin ng Diyos ang mundo through flood, no? Dahil may kasunduan, may covenant, everlasting. So, may everlasting covenant din ang Lord sa atin. 'Di ba? Sabi nga ng 16, tuwing lilitaw ang baghari sa mga ulap, aalalahanin ko agad ang walang hanggang kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo. And Jesus Christ ang the greatest sign, the greatest covenant. Habang ang baghari po ay lumilitaw pagkatapos ng mga bagyo ng ating pong buhay, ang krus po ay nakatayo sa gitna ng ating mga bagyo. Mga kapatid, maaring may pinagdadaanan po tayo, no? Ano man po yung sitwasyon ng ating pong buhay, tandaan natin, no? Na yung bagyo, syempre lilipas. Pero syempre, no? Isipin natin na si Jesus Christ nandyan para po sa atin. Kung ang baghari ay pangako na hindi po tayo lilipulin ng Diyos, ang krus ang patunay na tayo po ay tinubos niya. So, as I end, no, nung ating pong daily devotion, mag-reflect po tayo dito sa katanungan na ito. Paano tayo magiging mga covenant bearer ngayong araw na ito? Sa ating labas sa bahay today, no, going to work, going to school, or kung nandiyan ka lang sa bahay ngayon, paano ako magiging tagapagdala ng tipan sa umagang ito? 'Di ba? Kung papaano po na ang rainbow reflects, no, yung kanyang ganda sa nakakakita, paano naman natin, no, ipapakita ang biyaya ni Kristo sa tao na makakasalamuha mo ngayon. Lalo na doon sa mga tao na dumadaan sa hindi magandang yugto ng kanila pong buhay. Okay? So, pag nakita ka ba today ng taong iyon o nung sino man, merong bang rainbow na makikita siya sa iyo? Merong bang maganda? Sana makita nila ang krus. Sana makita nila si Jesus Christ sa atin. Okay? So, yun lang po mga kapatid, yung ating pong devotional sharing. Okay? So, let's reflect. Okay? Sa salita natin. Ayan, yung mga sasabihin natin sa asawa natin, yung mga sasabihin natin sa kasamahan natin. Yan ba magre-reflect today ng rainbow, ng cross ng Panginoon?
Ayan. So, bago natin sambitin ang sasabihin natin sa kapwa natin, yung sasabihin ko ba rainbow kaya ito? O baka baha? Ayan. Sana hindi po baha ang lalabas sa bibig natin, sa puso natin, sa kapwa natin, kundi rainbow o yung krus ng ating Panginoon. So let's bow our heads and let's pray. Ito, ayan. Good morning po. So, let's pray. God, Heavenly Father, maraming salamat po sa bahaghari sa rainbow, no? And higit lalo sa lahat yung cross, Panginoon. Cross kung saan ay kayo po ay nabayubay doon. Kayo po ay napako doon. Para saan? Para sa amin. Lord, ang kayo ay nagnawa mag-reflect sa amin sa araw na ito, na sa lahat ng aming mga gagawin, sa lahat ng mga sasabihin namin, Panginoon, rainbow, Lord God, cross, Lord God, ang makita ng iba, na maging blessing kami, at nang sa ganun, Lord God, maging mabigyan kayo ng kapurihan, Panginoon. Lord, thank you sa salita ninyo. Thank you na ni-remind nyo kami na ang inyo pong greatest covenant, Lord God, yung sign na kami ay may kapayapaan, may kaligtasan, may blessing, Panginoon, may provision, may protection, ay ang krus. Maraming salamat, Panginoon. I-bless nyo po ang bawat isa. At kung ang kapatid ko ngayon na nakikinig ay may karamdaman, inyo po siyang pagalingin, Panginoon. I-restore ang kanya pong kalakasan, ang kanya pong pangangatawan. Maraming salamat. Ingatan nyo kami at protektan nyo po kami laban sa kasamaan. At Lord, ipapakumbaba at humihingi ng tawad sa mga pagkakasala na nagawa po namin. Ito po, O Lord, ang amin pong panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po.